Hello, what's up YouTube? This is Pranks TV. Tara at magtakotan na naman po tayo. Ang ating i-reaction ngayon ay kay Goosebump. Kay Goosebump lang talaga guys. At nakakatakot talaga ang mga reaction video nito. Kaya tara guys, pasukin na naman natin ang mundo na kababalaghan. Kaya tara na guys, let's go! Inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Goosebump Top 5. Vet Clinic. Si Janice ay isang animal lover, cosplayer at veterinaryo. Dahil sa pagmamahal niya sa mga hayop ay naging propesyon niya na din ang mag-alaga at manggamot sa mga ito. Isang beses, isang customer niya ang pinapacheck up ang alaga niyang kuting. Habang busy siya sa ibang pasyente niya ay pinaghintay niya na lang muna ang pasyente sa isang kwarto pa. Habang naghihintay sila, ito ang nangyari. May ganyan din kami pusa eh. Si ang pangalan niya ay Mingming. Oh, Mingming pangalan niya. Ganyan din kalaki. Asan na kaya si Mingming? Ay, ayun tulog. Huwag natin istorbohin. Uy. Napansin niya yung gumalaw yung drawer. Pahimas-himas pa ang owner sa alaga niyang kuting habang nakatingin sa cellphone niya. Na-interrupt ito sa ginagawa niya nang bigla na lang bumukas ang drawer sa mismong harapan niya. Napatingin na lang ito sa pinto habang naghihintay kay Janice at tila hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Pasulyap-sulyap siya sa drawer at pilit tinatago ang kanyang kaba. Pagpasok ni Janice sa kwarto ay agad niyang itinuro ang bumukas na drawer. Walang spring ang drawer at kailangang hatakin ito para magbukas. Luckily, this is the only one time na may kakaibang nangyari sa clinic nila. Pero ano sa tingin niyo ang nagbukas nito? Maaari nga kayang may espiritu sa clinic nila? Ikaw na ang magpasya. Unfalsifiable. Ang salitang unfalsifiable ay isang termino na ginagamit para sa mga bagay na nangyari na hindi mai-debunk. Si Laguna Ghost Hunter ay isa nating kababayan na nagpupunta sa iba't ibang lugar para maghanap ng pruweba ng mga supernatural stuff. Ang maganda sa kanya ay hindi siya basta-basta naniniwala sa mga nakikita o naririnig niya habang nag-iimbestiga. Kung maaari ay bibigyan niya ng paliwanag ang mga naganap. Uy, kumalampag yung hangin. Seriously? Dibang na legit? Teka lang Pwede. Hindi. Ito yung pinto ako malampag. Dito. Possible. May kumalampag. Okay, dibang. May kumalampag dito. May posibleng hangin. 99% hangin kasi yung kumalampag na bukas yung bintana However, sa isang school exploration, siya nga pala ito si Ghost Hunter kasi ng Laguna hindi to basta-basta naniniwala sa multo hanggang hindi niya na experience ang mga nito kasi mga vlog nito nag-explore siya sa mga sementeryo, talagang dinudutot niya yung mga nicho doon, hinahawakan niya yung mga yung mga buto ng tao, talagang inaano niya yung yung takot niya ba kung ano ba. Ano bang meron ka Ghost Hunter ng Laguna? Share mo nga sa amin. So yun guys, diretso na natin. may nangyari na hirap siyang bigyan ng logical explanation. Panoorin. May bukas. May bukas na classroom.
Uy, Uy, may ano yan, may speaker. May what the? may nagsalita. Nagbukas yung speaker sa sa loob ng classroom dito. Naka-open ba Bluetooth to? Sige. Siya sa 2.3K viewers natin. Naka-padlock na. Oh, naka-padlock naman. So, walang tao. Awas. Holy moly. Yan gusto kong May kumalampag. binuksan. Wala naman nakapadlock ko. Saka nasa 4th floor tayo. Yan. Lobat yung siguro lobat. Please charge yata, sabi. Napaka-coincidence naman kung ba't dito mo kanina nasa tayo, baba. Pag ganyan, yung mga Go Center, takbo na yan. Kung hindi normal na, yung talagang walang takot, natatakot talaga. Ito, malupit to. Kaya, shoutout sa'yo, Go Center Laguna, walang takot sumayap sa delay. So, yun guys, yun, bagong soundtrack na aking intro na Bronx TV. Sana guys, panoodin nyo. Hindi nyo guys, naka-upload yan. Oh, nakapadlock guys Yung nakapadlock na, oh. Oh, Ang creepy pa ng nakapadlock. Tsaka yung caretaker nandun sa Bluetooth sa unahan ng speaker. caretaker dito. Nagsasalita, naka-echo eh. Habang nasa ika-4 na palapag siya ng paaralan, katakatakang bigla na lang bumukas ang Bluetooth speaker sa loob ng mag-isa sa mga classrooms. Nang hanapin niya ang pinanggalingan ng tunog, makikita mong nakapadlock ang pinto ng classroom na to. Kung familiar ka sa Bluetooth speaker, tutunog lang ito ng ganon once na i-turn on mo ang speaker mismo. Yung basta-basta Kailangan mong pihitin o pindutin ang power button nito para magbukas. Sa case niya, nagbukas na lang ito ng kusa kahit walang tao sa loob ng classroom na yon, lalo na at nakapadlock pa ang pinto nito. Ang sabi nga niya, nahirapan siyang i-debunk ang pagbukas ng speaker sa classroom nung dumaan siya. Kung ganoon, meron kayang multo sa loob ng silid na yon na gusto siyang i-entertain nang makita siya nito kaya binuksan nito ang speaker? Coincidence lang ba ang nangyari sa pag-turn on nito sa pagdaan niya? O maaaring may ibang paliwanag pa sa nangyari? Close for renovation. Ang videong ito ay nanggaling sa account ni Luis at nangyari ito habang nasa trabaho siya. Siya ay isang construction worker at nabigyan ng company nila ng malaking kontrata para ayusin ang residential building na to. Habang inaayos nila ang mga dapat gawin sa gusali, pansamantalang isinira ang buong building sa mga guest at maging tenants nito. Nang minsan, nauna siya sa site ng mag-isa. Pagpanik niya sa ginagawa nilang palabag, ito ang nakita niya. Ya me dio miedo estar aquí. Uy, may bata. Pero ni modo, vamos, no. Ang takot na lalaki Parang yung building na yan, may wala pa nakatira. Tapos makikita mo, nasa tuktok ka ng building, makikita mo may bata. Abay, kahit sinong ba? Tatakot ka dyan. Nakatingin pa sa'yo. Ayun ang takot ko. Paglabas niya sa elevator, isang bata ang bumulaga sa kanya nang makita niyang mag-isa ito sa palapag na pinuntahan niya. Tahimik lang na nakatingin ang bata sa kanya at iba ang tingin nito sa kanya. Kung titingnan mo, yung ganito ng bata, ang lalim. Parang multo talaga, no? Pero, ba't ganun ang clear? Kuha ng pa ng video. Ang pinagtataka niya, nang i-check niya kung may ibang tao na sa gusali, wala naman daw, sabi ng mga kasamahan niya. Pinakita pa niya na bakante ang buong parking lot sa gusali, kaya imposible na may ibang tao doon, lalo na ang bata na mag-isa. Bukod doon, pagsakay niya sa elevator, matapos niyang sabihin ang I know,
maririnig mo din ang isang boses na tila ginaya siya. No. Oo nga. Ay, creepy. Matinig ang boses nito at tila minamak siya ng boses sa panggagaya sa sinabi niya. Nagkataon lang kaya na naligaw ang bata ng oras na yon at napunta sa loob ng gusali nang makita niya to. Maraming nagkomento sa kanya bakit hindi niya tinanong o tinulungan man lang ang bata. Pero ayon sa kanya, nauna ang takot niya dahil alam niyang wala naman talagang dapat na ibang tao sa loob ng gusali noon kung hindi ang mga trabahador lang. Pero ano sa tingin niyo? Bata lang ba to na dapat tinulungan niya o nilalang na nagdi-disguise bilang inosenteng bata? Ikaw na ang magpasya. Mga ka-goosebumps, maikling commercial muna tayo. Sana ay masuportahan niyo ang isa kong channel na Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno. So ayan guys, meron siyang bagong channel. Subscribe nyo guys itong Amang tawag dito. Ika lang guys ha. Amang Ilaw Tales. Ayan guys. Subscribe nyo guys si Amang Ilaw Tales. Kay Goosebump din yan guys. At sigurado nakakatakot din yan. Kaya guys, diretso natin. Amang Ilaw Tales Tagalog Horror Stories. Ito ay puno ng mga nakakatakot na kwento na sigurado akong kagigiliwan din ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Subscribe, guys. At kung nais mong Subscribe. ibahagi ang iyong kwento dito, maaari mong i-email ito sa goosebumpstopstories@gmail.com. O paano? Kita-kita tayo sa kabilang channel ha? At tiyak nakikilabutan ka din sa mga kwento dito. Tuloy-tuloy ang takutan. Look up. Ang short video na mapapanood nyo ay pinost ni Yio sa kanyang account. Siya ay madalas mag-post ng mga random stuff pero mostly dito ay about sa Roblox game niya. Wala siyang pinopost na kahit ano dito tungkol sa paranormal pero isang beses nakatanggap siya ng message sa kapatid niya. Ang sabi nito, may something daw sa kwarto niya. Noong una ay hindi pa pinaniwalaan ni Yio ang kapatid niya. Ngunit nang magpadala ito ng video, talagang nabahala at kinilabutan siya sa napanood niya. Nakita mo ba yun? Tingnan mabuti ang itaas ng video sa likod ng mataas na pader. Makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Tahimik itong nakamasid at maya-maya pa makikita mo ang paglabas ng kamay nito at doon na nakat ang video. Sa height kung saan nakasilip ang figura, either na sobrang tangkad nito o di kaya ay nakalutang ang nilalang na nakita niya. Ang Putang creepy no. Tindi ng kilabot ko. Baka ano yan yung mahaba yung katawan. Ano ba tawag doon? Cylindrin ata tawag doon. Basta, ewan ko. Nakakilabot talaga, guys. isa pang pwedeng paliwanag dito ay maaari kayang may stalker ang kapatid niya at nakapasok ito sa bahay nila. Matapos nga daw niyang mapanood ang videong pinadala ng kapatid niya, ay agad niyang tinawagan ito at okay naman ang kapatid niya. Nananatili pa din palaisipan sa kanila Pero kung walang mukha, sino o ano ang navideohan ng kapatid niya. Multo man o tao ito, sadyang nakakabahala ang nangyari. 3 a.m. Ang pamilyang ito sa Mexico ay masayang nagkasama-samang muli at naisipan nilang mag-record ng mga TikTok dance videos. Kahit late na at 3:00 na ng madaling araw yon ay patuloy pa din sila sa pagbe-video at patuloy pa din sila sa pag-iingay. Ang ginawa nilang video ng gabi na yon ay umabot ng 8 parts nang i-post nila ito sa social media. Ngunit may isang parte sa video ang kakaiba na nakuna nila. Habang nagsasayaw ang batang babae, tignang mabuti ang nasa loob ng kwarto sa kaliwa. Kaysa rin niya. Uy!
Tapos pilit. May tumaan. Pilit. Bago pa siya magsimulang magsayaw, makikita mo na ang itim na anino ang andon. Sa una, tila anino lang ito sa madilim na kwarto. Ngunit maya-maya pa, makikita mo itong naglakad pa kaliwa. Ang mas nakakagulat sa nangyari, sa paggalaw nito, wala kang makikitang hugis nito. Parang babae na mahabang buhok na kaganto. Sa kalugaw yung buhok, no? Kung titingnan mo yung, yung figura niya, parang ganon. Ang creepy niyan. Makakita ko na talagang takbo ko niyan. Lang itong dark slime na gumagapang sa loob ng kwarto. Mabagal lang ang kilos nito. As it move, nag-iiba-iba din ang hugis nito. No? Ito ba ay isang dark entity na naingayan at naistorbo na sa ginagawa nila? Kaya napagpasyahan na nitong bisitahin sila? May nakita ka na bang ganito na itim lang at hindi din hugis tao? O maaaring kasamahan lang nila ito na nakataklob sa itim na kumot at tila gumagawa lang ng elaborate hoax. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na amin itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay So ayan guys, tapos na naman ang ating pag-reaction. At kinilabutan lang po tayo sa video ni Goosebump Top 5. So ayan guys, subscribe nyo si Goosebump Top 5 at ang aking channel, Franz TV. Ayan guys, huwag nyo kakalimutan, i-subscribe nyo lang guys. Tapos, pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. So yun lang guys, walang gagawin, walang bayad, subscribe lang. Bye-bye! Sa dilim ng gabi, may kwento na lalabas. Mga anino sa screen, biglang magpapakaba sa'yo. Handa ka na ba? Huwag kang matakot. Dito sa Franz TV, sabay-sabay tayong sisigaw.